Ayan, so sige po, tuloy na po tayo. Handa na po ba tayo mga kapatid? Amen, ano? So last week, alam ko na lahat tayo pinagpala. Amen. At ngayong week na to, ngayong araw na to, mas lalo tayong pagpapalain ng Diyos. Amen po ba? So last week po, nag-umpisa po tayo about short series lang about and it's called the preparing to be ready. Ngayon ang binigay po nating topic last week is about what? The oil. Amen. So pinag-usapan po natin how can we be ready at the times na talagang anytime kunin tayo ng Diyos or sa time man na tumunog ang trumpeta, because anytime pwede na, possibly, pwede nang pumutok ang trumpeta. Amen po ba? Pwede na tumunog ang trumpeta. Amen po ba? So ngayon, anong sinasabi sa atin ng Diyos? Paano pag dumating yung araw na yon? Anong kailangan natin gawin? We have to prepare. Prepare for us. Prepare for what? For us to be ready. Kasi mismo ang Diyos, sinasabi niya, and even nung si Jesus ay bumaba, si Jesus hindi lang siya nagturo about sa blessings, hindi lang siya nagturo about sa prosperity, hindi lang. Nagturo siya about saan? Sa kingdom of God. Amen po ba? So ang pinapakita natin dito is what? Isa sa mga bagay na dapat nating i-prepare para tayo maging ready is what? The oil. Ano? Ngayon, hukayin po natin ulit ang oil. What is the oil? The oil in the Bible represents the Holy Spirit. Ano po? So the oil, it is a very important sign sa Bible. Isa sa mga importanteng bagay sa Bible na mababasa natin. At every time na may mababasa tayong oil, we have to take a look very deeply what's the oil means on that context. Amen? Tignan niyo po, nung ibinigay natin yung example about the oil sa 10 virgins, yung 5 ready, which is the wise, and yung 5 hindi, kulang at walang masyadong kinuhang oil, which is they're called as what? Fools. Amen po ba? So ang oil na ito, mga kapatid, it is the Holy Spirit that will be in us. Amen? Ngayon, ang katulad ng kung natandaan niyo po, last week na sa mentoring natin, yung and the yoke shall be destroyed with the anointing. Ngayon, ano po, hapayawan lang natin ng konti. Ano ba yung yoke na ito? Ito yung mga yoke, yung mga pabigat, yung pamatok, di ba, inilalagay sa kalabaw, di ba? So, mabigat yon, di ba? So, yung yoke na yon, yung mga kabigatan na yon, ano yung mga yon? For example, finances. Kaya hindi ka makapag-church kasi problemado ka sa finances. So, kailangan mo ngayon kumayod, priority mo ngayon ng work rather than si Lord. Bakit? Kasi nga, problemado ka sa finances. So, yoke yon. Ano? So, ano pa? Physical. Pag physical ka, pag physically weak ka, of course, apektado yung worship mo kay Lord. Apektado yung commitment mo kay Lord. Teka lang, hindi ako makapag-ano. Bakit? Kasi may sakit ako eh. Pero you know what? Mapag-usapan natin mamaya yan. Mapag-usapan natin about the sickness, about all of these stuff. Pero yun yung mga example po that this yoke will be destroyed. All of this will be destroyed. Because, yes, God wants us to be free. Amen. Pero tandaan natin, ang kaaway, hindi siya titigil. Hindi siya titigil hanggat hindi niya tayo nakukuha. Because the enemy plans is to steal and to kill and to what? To destroy. Wala kang sinabi dyan na, kaya wag kayo maniniwala, may mga nakikita po ako mga clips, short clips na si Satan very loving. Hallelujah. No? Kaya daw niya binibigyan ng concern lang daw siya talaga kila Eva at Adan. Ano, ganyan kagrabe ang mundo kung paano i-twist ang mind natin. No. Kung gusto niyo mga kapatid na hindi tayo maligaw sa salita ng sa Diyos, hindi tayo malis na landas, tignan natin yung manual, which is the Bible. Kasi ang Bible hindi mo pwedeng balukturin. Hindi mo pwedeng baguhin. What God says, yun na yun. Amen po ba? Kaya hindi tayo maliligaw. Kung may mga sinasabi na opinion ang mundo, tignan mo yung opinion ni Lord.
At nasa Bible yon. Amen po ba? At kung gusto mo, magtanong pa tayo sa leader natin para mapag-usapan natin ng tama. Amen po ba? Amen. So ito yung oil. Ito yung oil. So tingnan nyo ha. Pag ang oil nagkulang, ha? Pag ang oil wala, madaming mangyayaring hindi maganda. Amen? Bakit? Because the time that you accepted Jesus Christ, hindi po si Jesus Christ ang pumasok sa atin. Ha? Amen po ba? Hindi si Jesus Christ ang pumasok sa atin. The time that we open our hearts for Jesus, hindi po si Jesus Christ ang pumasok sa atin. Sino yon? It is the Holy Spirit. And that is our oil. That is our anointing. All of us has anointing. Ngayon, ang problema, our anointing may increase or may decrease. Nauunawaan po? Nakabase sa atin, nakabase sa ating gawa, sa ating aksyon, sa ating decisions, sa ating pag-iisip, sa lahat ng gagawin natin, what our anointing will be status. Ano yung magiging status ng anointing natin? How much anointing yung makukuha natin, maiipon natin? Gaano tayo makakapag-ready para pag dumating ang time na tumunog ang trompeta, dumating na ang Diyos at babalik na ang Diyos, ready tayo, hindi tayo kakapusin sa apoy. Bakit? Kasi nga, puno tayo ng langis. Amen? So, napakahalaga ng oil, mga kapatid. Kung matandaan natin, ano pa yung mga pinag-usapan natin before? Kung natandaan nyo po, yung dati nating napag-usapan is to keep the fire burning. Right? In the book of Leviticus. 'Di ba? Yung about sa fire. So bukod sa oil, meron ding fire. At kung makikita natin do sa 10 virgins, kailangan nilang i-maintain yung lamp nila. Bakit? Kasi yung lamp nila may apoy. At yung apoy na yon, hindi magniningas yun kung walang langis. Nakukuha po natin? So anong kailangan natin gawin? We have to prepare for what? The oil. And in order for us to prepare for oil, kailangan natin paghandaan ng ating anointing. We have to do something. We have to work for this thing. Kaya nga sabi ng Diyos, you have to work for your salvation. May kailangan kang gawin. Hindi ibig sabihin na pumupunta ka sa church, lagi-lagi, talagang no. You have to seek it. Not just find God, you have to seek Him. Amen. Tala niyo po. Next slide natin. So, tala niyo, ano mga to? May anger. So, tala niya, eto mga ito yung mga signs na ibibigay ko, mga kapatid, that we're going through sa mga signs ng apoy, na ang langis nagkukulang na. So, pag ikaw ay nagagapos na ng galit, lagi ka na magagalitin. Lagi ka nang, talagang ang puso may galit na, bounded ka na. May struggles ka na about dito. Ano pa? Sa greed. Yung kahit hindi naman kailangan, talagang sige. Or talagang kahit hindi naman kaya, talagang sige. Because what? Greed. Meron ka naman, sapat naman, pero gusto mo pa, more. Kaya anong mangyayari after? More utang din, Bakit? Kasi more Di ba? Ano ba? Last. Alam niyo po ba, wag nating maliitin ang kapangyarihan ng kasalanan ito. Bakit? Because even the very anointed man of God fell into this sin. Ano po? At sometimes, hindi niya lang kasi namamalayan. Sino yun? Si King David. Di ba po? Sino pa? Si Solomon, sumunod sa kanya. Di ba? Napakatalinong tao. 'Di ba? Si King David, very months after God's own heart na nga. Napakamalapit na siya sa puso ng Diyos. Talagang walang ibang iniisip si King David kung hindi ang papurihan at sundin ng Diyos, mahalin ng Diyos. Pero bumagsak pa rin siya sa isang kasalanan. Ano 'yon? Last. That is why, patunay lang to that even the man after God's own heart, ay pwedeng magkasala pa din. Bakit? Kasi isa lang ang taong hindi nagkasala, it is Jesus Christ. Amen po ba? So last, ano pa? Laziness. Yan. Yung mga pagkatamad.
Yung pagkatamad mo mag-pray, pagkatamad mo mag-Bible, pagkatamad mo sa gawain sa bahay, pagkatamad mong pumunta sa church kasi malamig. Tinatamad ka lang pumunta sa church kasi mainit. Punta ka ng heaven. Hindi mo na alam doon. Amen po ba? Baka doon nakakontrol mo ng temperature. Lord, medyo mainit ha. Di ba po? Amen po ba? So ano ba? Pride. Alam niyo po ba na ang Diyos, hindi siya nag-create ng Satan. At sa lahat ng kasalanan, this is what they call the father of all sin, which is the pride. Bakit? Kasi ang Diyos, hindi siya nag-create ng Satan, nag-create siya ng Lucifer. At maganda ang plano niya kay Lucifer. He is talagang napakaganda niyang anghel. Talagang itong very gifted itong anghel na ito. Ang lahat ng instrumento nasa kanya na, sabi. Pero sino nag-create sa Satan na ito? It is the pride. Nung ang pride ay pumasok kay Lucifer, Lucifer became Satan. Amen? At siya ang naghahari ngayon sa sanlibutan ito. That's why our world right now ay pabulok na ng pabulok. Kung makikita nyo sa labas, sa kalye natin, punta kayo sa White Ave, makikita kayo mga streets, ang mga tawiran doon, yung flag ng LGBT, di ba? Di ba? Ganun na nilang i-accept ang trend ng world kasi trend ito. Pero tulad na sabi ko sa inyo, kung ayaw nyong malihis ng landas, pumunta kayo sa landas ng Diyos. Saan nyo makikita yon? Sa Bible. Alam nyo po ba? Na kung ganong kagalit ang Diyos pagdating sa mga yan? Yes, mahal natin sila because they're created by God. Also then, create sila ng Diyos at creation sila ng Diyos. Yes, mahal natin sila, mamahalin natin sila. Pero we cannot tolerate their actions because it's wrong. Ano po? Amen po ba? Amen po ba? Nakukuha po natin? Hindi natin pwedeng i-tolerate. Bakit? Kasi nga mali. Kaya nga nagunaw ang Sodom at Gomora sa apoy. Bakit? Kasi nga dahil sa mga ganong klaseng lantarang kasalanan. Imagine mo, yung dalawang anghel na pinapunta ng Diyos, gusto pang rapin ng mga bading na yon sa Bible. Bakit? Kasi siguro pogi yun, makikinis yun galing sa langit no? Di ba? Mas pogi pa siguro kay Daniel Padilla yun, no? Kaya ganun, talagang pinagkaguluhan ng buong anghel. Ilabas mo yan, Lot, yung dalawang mong bisita. Bakit? Kasi gusto sisipingan namin sila ba? Grabe, no? Kaya nung ginawa, nung pagtapos nang mailigtas lang sila Lot, ang kanyang buong sambahayan, anong ginawa? Ginunaw ng Diyos ang Sodom at Gomora. At ang lahat ng mga LGBT doon, naging lechon. Bakit? Kasi nga, ang Diyos galit sa kasalanan. Yes, ang Diyos mahabagin. Yes, ang Diyos mapagmahal. Pero may hangganan, mga kapatid, tinuturuan ka na ng Diyos, baka hindi ka pa aware, tinuturuan ka na ng Diyos, at habang tinuturuan ka ng Diyos, magpaturo ka na. Huwag mo nang antayin yung talagang galit ng Diyos dahil sa kasalanan. Ang Diyos hindi siya galit sa iyo. Galit siya sa kasalanan na nasa sa iyo. At yun ang gusto ng Diyos, na tanggalin, alisin, at palayain ka sa mga bagay na yan. Bakit? Because for Christ has set you free. At mamaya pag-uusapan natin about po dyan, sa set free na yan. Ano pa? Bilisan natin, lies. Ayan, sa mga kasinungalingan. Minsan, small things na lang yung kasinungalingan. Ay, nag-ano ka ba? Nag-ano ka ba? Hindi. No? Hindi, ginawa ko lang yun kasi gusto ko lang protektahan si ano. Di ba? Kasalanan pa rin yun. Di ba? Yeah, white lies or black lies or anumang kulay ng lies niyan. Lies is lies. Amen po ba? At ang Diyos galit sa kasalanan. Maliit o malaki, kasalanan mga kapatid sa Diyos yan, galit ang Diyos dyan. Amen po ba? Tanong nyo at saka ang kasalanan, hindi mo lagi nagmumula yan sa malaking kasalanan agad eh. Ang kasalanan, nagmumula muna yan sa paunti-unti. Amen? Kasi ang kaaway, hahanap yan ng kahit maliit na butas para makapasok sa'yo. At pag nakapasok ang kaaway, ay patay, huli ka na. He has a stronghold in you na. Amen po ba? Ano pa? Fear, yan. Yung mga fear na yan. Yung takot. So, yung mga takot na yan, kaya takot ka mag-commitment kasi natakot ka na, ay, teka,
Nakakatakot, baka magutom kami. Yan. Ano pa, yung mga fear na, yung takot mo, yung mga takot na yan, mga kapatid, yan ay kasalanan din. At sinabi sa Bible, nakalimutan ko saang book yan, pero nasa Bible po yan, napag-usapan natin yan before, about sa All Liars Go to Hell, kung matandaan niyo po yon. Isa sa mga kasalanan na maghahatid sa'yo sa kumukulong apoy, at dagat-dagatang apoy, that's eternal, mga kapatid. The eternal condemnation is what? Fear. Kaya pag tinawag ka ni pastor, pag tinawag ka ni pastor, ikaw naman mag-closing prayer, ha? Ayoko mag-closing prayer, hindi ko kailangan. Imagine mo, closing prayer lang, nataranta ka na. Di ba? Hindi ka naman pinag-preach, closing prayer lang. Amen po ba? Hindi ka naman pinapakanta, closing prayer, ikaw mag-closing prayer ka. Hindi. Over my dead body. Ha? Di ba? Pinaano ka lang, hindi ka naman pinag-ano, ayaw mo. Di ba bakit kasi natatakot? At yung mga bagay na yan, mga kapatid, kasalanan yan. Kasi yung fear, mga kapatid, tingnan nyo, nagagawa ng fear, ha? This sin, itong fear na ito, hahadlangan ka nito sa paglilingkod mo kay Lord. Itong fear na ito, hahadlangan ka nito sa paglalim mo sa Diyos. Bakit? Takot ka nga. Takot ka mag-commit. Bakit? Kasi natatakot ka nga. Takot kang humayo. Bakit? Kasi takot ka sa insekto. Hindi ka pwede mag-mission. Ito naman, ang dami nating takot. Ayaw natin pagkatiwalaan ng Diyos. Amen po ba? Nakukuha po natin. Takot kang sabi, anong gagawin natin kung takot pala si Paul, si Apostle Paul, hindi na nakarating sa atin ng salita ng Diyos. Bakit kasi natakot siya? Imagine mo kung wala pang eroplano nun, mga kapatid. Si Paul talaga nagbabiyahe siya. Nagmi-mission siya, wala siyang kakainin minsan. Wala siyang dala-dala kahit ano. Imagine mo, yung barkong sinasakyan niya, lumubog pa. At ang lamig pa noon, lumubog sila sa dagat. Malamig yun, mga kapatid. Imagine mo kung si Paul ay natakot. Di wala nang salita sa atin ngayon. Pero salamat dahil Paul accepted the calling of the Lord at dumating sa atin ang salita ng Diyos. Palakpakan nga po natin ng Diyos. Kaya wag tayong matakot. Pag sinabi ng Diyos, pag may pinapagawa ang Diyos, gawin natin. Bakit? Cargo niya tayo. Pag may pinagawa ang Diyos, minsan kahit sa tingin natin imposible, gawin natin. Bakit? Cargo niya tayo. Siya ang bahala sa atin. Wala man tayo, He will provide our needs. Hindi man natin nalang, tuturuan niya tayo. Amen po ba? Amen po ba? Ano pa? Doubt, yan. Yung doubt, okay lang po yan. Pero wag naman sana humantong sa unbelief. So yung doubt minsan talaga, hindi mo maiiwasan yung doubt, pero wag kang hahantong dun sa bagay na hindi ka na naniniwala. Amen? Kasi isa sa mga kalaban ng faith is doubt and unbelief. Bakit? Kasi ang faith is paniniwala. Amen po ba? Ano pa? Worry, yan. Yung mga malalahanin. Mga kapatid, isa yan sa mga bagay na makakapaghadlang. Sa mga signs, mga kapatid, na ang langis natin ay nagkukulang na. Ang fire natin ay nagkukulang na. Bakit? Kasi pag tayo naglalagablab sa apoy, ay talagang excited tayo lagi. Kahit wala tayong iniisip, mga kapatid, wala tayong, sige, tara, punta tayo dyan. Tara, may convention doon, tara, punta tayo dyan. Tara, may seminar doon, kasi may bayad, $50. Kaya lang wala pa ako. Hindi ba kanina magpaprovide ang Diyos? Ganyan po, mga kapatid, pag talagang ang mananampalataya, puno ng langis, at naglalagablab sa apoy, ay walang maibabato ang kaaway dyan para problemahin ka. Bakit? Kasi alam mo, kasama mo ang Diyos. At bakit? Kasi nararanasan mo ang Santong Espiritu ng Diyos dahil puno ka ng langis at naglalagablab ka sa apoy. Palakpakan nga po natin ng Diyos. Ano pa? Unfaithfulness. Yan, yung mga bagay na yan. Sa mga maliliit na bagay sa pagbibigay mo, minsan hindi ka na naging faithful. Minsan sa commitment mo kay Lord, hindi ka na naging faithful. Sa pag-pray mo, minsan pag-pray na nga lang, hindi ka pa nagiging faithful. Amen po ba? Hinahayaan mo kasi maiintindihan naman ako ni Lord. Kasi mahabagay naman si Lord, maunumahan naman ni Lord yun. Pero mamaya makakita natin yan, yung mga ganyang klase excuses. Alam pa, suicide. Alam niyo mga kapatid, kung itong mga bagay na ito, pumapasok na sa isip natin, especially the suicidal thoughts, the suicide things,
Recently, may balita po na isang kabataan din, young people din, nag-suicide. Pero di natin alam kung ano talaga yung reason. Pero sabi nila suicide kasi because of all the hatreds, because of all the hopeless, papasok lang ang suicide, mga kapatid, pag wala ka ng langis. Bakit? Kasi hindi ka mawawalan ng hope pag may langis ka. Hindi ka magagambala ng hatred. Hindi ka magde-deserve ng acceptance sa tao. Bakit? Kasi nga may langis ka. Okay lang kahit hindi ka accepted ng tao, basta accepted ka ni Lord. Amen? Kaya hindi ka mawawalan ng pag-asa, mga kapatid. Kaya pag pumapasok sa inyo ang isip ng mga ganito, suicidal thoughts, rebuke it. Bakit? Kasi hindi galing kay Lord yan. We have no any authority in this world to get someone's life, even our life. Bakit? Kasi ang buhay natin, kahit ang sariling atin, pagmamay-ari ng Diyos. Pag kinuha natin ito, ninakawan natin ang Diyos. At kasalanan sa Diyos yun. Amen po ba? Kaya kung ayaw natin, mga kapatid, maranasan ng mga ito, mag-focus tayo sa pag-prepare para tayo maging handa. Amen po ba? So ano yung tawag sa mga yon? Ito ay, ang tawag yan ay struggles. So yung mga yon, ang tawag doon, mga kapatid daw, ay struggles. So minsan nakala natin struggle na lang kasi nga nagiging problematic na lang tayo. Akala natin struggles na lang, pero meron pa pala, ano yan? Cycle. So minsan nakala mo struggle na lang pala. Pero hindi mo namamalayan, nagiging cycle na pala siya. Ha? Kasi pag sinabi mong struggle, conflict lang. Problem. Nagkakaroon ng problema lang. Problema lang. Ha? Pag sinabi mong cycle, pattern mo na yan. Doon at doon ka bumabagsak. Hihingi ka ng tulong, hihingi ka ng kapatawaran kay Lord. Pero after a day, after an hour, after a week, doon ka pa rin babagsak sa kasalanan na yon. Bakit? Kasi nga akala mo struggle lang, cycle mo na pala. Nakukuha po natin? Nakukuha po natin? So, kaya we have to be aware. Kailangan natin maging cautious, kailangan natin maging maingat sa mga bagay na ito. Kasi baka akala mo normal na lang, pero ang kaaway pala may hawak na siya sa'yo. Bakit? Kasi hindi na siya struggle, cycle na siya. May struggle ka sa finances, may struggle ka sa family problem mo, may struggle ka sa family, may struggle ka sa commitment mo. Akala mo struggle na lang, ha? Yung sa finances, pero utang ka pa rin ng utang, baka hindi na struggle yon. Baka cycle na yon. Amen? Struggle ka sa commitment mo kay Lord. Struggle ka sa paglilingkod mo kay Lord. Talagang minsan talagang dinedesire mo na gusto mo talaga mag-commit kay Lord, gusto mo mag-serve kay Lord. Kailan may struggle sa mga anong tawag, schedules. Hectic ang schedules mo, parang celebrity. Ha? So, struggle ka dito. Pero kung hindi mo titindigan yung commitment, kasi commitment is commitment kay Lord, ha, mga kapatid, kung hindi mo titindigan at kung babagsak ka lang din doon, baka hindi mo na struggle yan. Cycle na yan. Amen. Nakuha po natin? So next, ituloy po natin. So sabi sa Galatians chapter 5 verse 1, ito na. Tingnan niyo po ha. Makikita natin dito ang sinulat ni Paul about this. Ha? So sabi dito, for freedom Christ has set us free. Yes. Tingnan niyo yung mga katabi niyo. Pinalayan ng Lord yan. Palakpakan nga po natin ng Diyos. Mga mukhang malaya na. Mga mukhang malaya. Di ba? Pinalaya na ng Diyos yan. At mukha ng malaya yan. Amen po ba? Tingnan mo nga, mukha na ba malaya yan? Mukha na. Di ba? Pero anong kasunod doon? Tingnan nyo ha. Hindi lang pala sapat yung sinabi na for freedom Christ has set us free. May kasunod. Ngayon, bakit sinabi pa ni Paul that this? Tingnan nyo ha. Stand firm therefore.
Stand firm therefore. Sabi mo, stand firm therefore. Stand firm therefore. So bakit? Bakit kailangan sinabi pa na stand firm therefore? Bakit? Kasi mga kapatid, hindi porket malaya ka na, is malaya ka na. Alam niyo mga kapatid, the world does have a different meaning of the freedom. And as Christian, bubuksan ng Diyos ang kaalaman natin ngayon, ang pangunawa natin ngayon, ang isipan at puso natin ngayon about sa totoong kalayaan. Amen? Excited na po ba tayo? At alam mo, bakit niya sinabi doon? Baka sasabi doon natin mo, and do not submit to a yoke of slavery. Hallelujah! Bakit pala? Bakit pala sinabi ni Apostle Paul, the stand firm therefore, kahit malaya na tayo, bakit pa kailangan natin mag-stand firm? Bakit kailangan natin tindigan? Ha? Di ba, pinalaya ka na ng Diyos, born again ka na, niligtas ka na ng Diyos sa bagay na yan, bumabalik ka pa rin dun sa mga kaibigan mong palainom, palamura. No! When God has set you free, you are free indeed. That's why you have to stand firm. Kaya mga kapatid, mga mananampalataya, kailangan meron tayong paninindigan. We have a stand. Ano yung stand natin sa stand natin kay Lord? Hindi sa sanlibutan ito, kanina yung stand natin dapat. Kay Lord, stand firm therefore, sabi ni Paul, and do not submit again to a yoke of slavery. Again. Ha? Ibig sabihin, mga kapatid, pwede palang pinalaya ka na ng Diyos, pero maging slave ka pala ulit. Pwede pala maging slave ka ulit ng sanlibutan ito. Pwede kang palayain ng Diyos, yes. When God has set you free, you're free indeed. Pero pwede pala, possible pala, na ang maging malaya ay maging slave ulit. Kaya may mga Christians nagbabackslide. May mga Christians nanlalamig. Bakit? Natikman na nila yung kalayaan, but because they did not take care of their freedom, naging slaves sila ulit. Amen? Nakukuha po natin. Sige nga po, palakpakan nga po natin ng Diyos. At mas lalalim pa po tayo. Ano? So, do not submit again to a yoke of slavery. Next verse. Ipakita pa natin. So, ano yan? So, ito na yung struggle. Tanong nyo, struggle, conflict yan. The time that you accepted Jesus Christ, may conflict na. May struggle ka na mga kapatid. Struggle is part of your life. Part of your growing up. Amen po ba? So, yung struggle mo, parte na ng buhay yan. Hindi na mawawala yan. Bakit? Because, ang sinabi sa Bible, we are not living in a world which is our playground. Ha, di ba? But we are living in the world which is what? Our battleground. Tanay po. So, struggle, conflict yan. Dati, okay lang sa'yo kahit magsinungaling ka, parang hindi siya mabigat sa loob mo, di ba? Di ba? Parang okay lang sa'yo kahit magmura ka na magmura, kahit murahin mo pa yung mga kung sino-sino dyan, okay lang sa'yo. Kahit magalit ka, okay lang sa'yo, hindi ka nakukonvict. Ha? Kahit mag-inom ka, hindi ka makukonvict dyan. Ha? Kahit anong gawin mong mga ano, hindi ka makukonvict. Hindi ganun kalala yung conviction mo. Bakit? Kasi nga, unbeliever ka pa. You are living in this system which is system ng mundo. Amen? Pero since the time that you accepted Jesus Christ, the Holy Spirit came in you. And you have now a struggle. May conflict na sa buhay mo. Ngayon, pag naiisip mo naman, teka, magsisinungaling ba ako? Hindi. Na? Magyayabangan ko ba to? Hindi. Diba? Ay, teka, bibili ba ako na to? Teka, pag binili ko to, baka yumabang ako, wag na lang. Diba? So, struggle yun, mga kapatid. Ha? Struggle po yun. Yun yung struggle. Ngayon, ang cycle, ano yan? Choice mo na yan. Amen? Ang struggle, may conflict lang. Yes, may battle. May battle sa mind, may battle talaga. May battle between your living as righteousness, between your living as holiness, and may battle between your self-desire. So, struggle mo yon. Ha? Pero yung cycle, mga kapatid, choice mo na yon.
At hindi mo pwedeng isisi sa Diyos, kagagawa ng Diyos to kagagawang, hindi mo pwedeng isisi to sa demonyo na, kasi itong demonyo to nanono ko. Hindi, mga kapatid, madalas. Bakit? Kasi ang demonyo matagal na siyang talunan. Amen po ba? Nakuha po ba natin? Ang demonyo, simula nang ang Diyos ay napako sa krus, nabuhay siyang magmuli, the devil has been defeated. Parang hindi tayo naniniwala. The devil has been defeated. Amen. Sabihin mo sa demonyo, pag andyan ang demonyo, palayasin mo siya sa pangalan ng Jesus, lalayas yan. Ha? Bakit? Because Christ is in you. Amen po ba? The authority of Christ is in you. Amen po ba? So lalayas ang demonyo, susunod ang demonyo sa'yo. Hindi ka takot sa demonyo, demonyo ang takot sa'yo. Amen po ba? That is why most of the times, when you fail into something, akala mo struggle lang, pero cycle na pala. Yung cycle na yun, mga kapatid, choice mo na yun. Ha? Kung pinalaya ka ni Lord sa addiction mo about the lust, addiction mo about sa porn, addiction mo about sa pambababae o sa mga gantong bagay, pinalaya ka ng Diyos diyan, pero bumalik ka pa din, mga kapatid, baka hindi na struggle yan. Baka cycle na yan. At baka hindi lang conflict yan, choice mo na yan. Nakukuha po natin? Ngayon, ito po yung title ng ating pag-uusapan ngayon. Is what? To break every chain. Sabihin natin, to break every chain. To break every chain. Amen po ba? Introduction pala mo yun. Sorry po kasi talagang si Lord, alam nyo, ang laman ng salita ng Diyos. Amen po ba? Kulang nga yung isang araw Amen. Amen po. So, to break every chain. Next verse. I-ano na natin. So, ang sinabi, isa pala sa dapat natin paghandaan para tayo maging ready is what? It is to break every chain. Ang lahat ng tanikala, ang lahat ng yokes, ang lahat ng bandage, babasagin ng Diyos. At choice natin yon kung ipapabasag natin sa Diyos o ayaw natin. Amen. Sinabi sa John 11:43 to 44, now when he said, these things he cried with a loud voice, Lazarus, come forth. Ngayon ito po, ang context niyan, si Lazarus po, nagkasakit. Si Lazarus is one of the closest friends ni Jesus Christ. Ano po? At si Lazarus nagkasakit. Pero si Jesus Christ, alam niya na yon, na si Lazarus mamamatay. Kasi may kailangan pa siyang gawin na ministry doon sa kinalalagyan niyang lugar. Ano po? So alam niya na yun na mamamatay si Jesus Christ, and that is part of the plan of the Lord. Ano po? So si Lazarus, nagkasakit po at makalipas ng mga 3 araw or 4 na araw, namatay si Lazarus. Ha? So 4 na araw o 3 araw na patay si Lazarus. Now, pumunta si Jesus Christ at sinabi niya sa doon, si Lazarus natutulog lang yan. Ha? So tala niya, sinabi niya, now, he said, these things he cried with a loud voice, Lazarus, come forth. Ang sabi niya, that's the next verse. And he who had died came out bound, hand and foot with grave clothes, and his face was wrapped with a clothes. So tingnan niyo ito po yan mga kapatid. Ito po yan mga kapatid. Si Lazarus, patay na. Ilang araw na, mabaho na yon. Pero sabi ni Jesus, tulog lang. So baka hindi na naliligo yun. So, patay na si Lazarus. Nandun, kasama ni Jesus at mga disciple niya, yung mga marites. Kasama yung mga pariseo at nakikiosyoso doon. Kung paano gagawing himala ang gagawin ng Diyos. Dahil itong patay na ito, mabubuhay magmuli. So, ang sinabi ni Jesus, pinabuksan ni Jesus yung syempre, mabubuksan yung tomb, yung libingan. At syempre mga kapatid, kung ilalagay natin sa sitwasyon ngayon yan, mabaho na talaga yan. Ilang araw ng patay, mabaho na yan mga kapatid. Pero ang sinabi ni Jesus, hindi, natutulog lang yan. Ang sabi niya, kinumand niya, Lazarus, come forth. Ano nangyari kay Lazarus? Nabuhay. Doon, ibalik muna natin yan. Yan. So, and he
who had died came out. Lumabas siya, ano daw? Bound, hand and foot with grave clothes, and his face was wrapped with a cloth. Amen. Nakukuha po natin? Nabukuha po natin? So, tanong nyo, anong sinabi sa next verse? Jesus said to them, loose him and let him go. Ngayon, tanong nyo, para mas maunawaan po natin, kukuha po ako ng Lazarus. Yan. Sinong gusto maging Lazarus dito? Hindi ko, tutugtog ka eh. Pwede ko bang kuning Lazarus ay hindi, lalaki po si Lazarus eh. Teka. Si Faith na lang, si Faith. Si Faith. Faith, can you come here? Tapos bigyan mo na lang ng upuan dito si Lazarus ha. Ayan, yan. Pwede po ba akong kumuha ng tape? Ay, ng panggupit. So, si Lazarus po nakabound. So, nung time po na mga time na yon, wala pong embalsamador. Amen? So, the point is, gagawin po nating mami to. Pero hindi naman natin babalutin to. Baka naman mademanda tayo dito. So, alika Ralph. Yan, mga patulong ako sa'yo. Ayan, ito yung mga sakristan ko. Palakpakan nga po natin ng Diyos sa buhay nila. Yan. So, gagawin mo, ibabound mo lang siya, mami. Iko-command kita. So, ganito. So, ang sinabi po sa Bible, para mas ma-imagine natin, kasi mas maganda mga kapatid, nakikita natin eh. Ano? Para mas talaga napipicture natin yan. So, tingnan niyo po mamaya. Tingnan niyo po ang sinabi, pwede ba natin ibalik sa kabilang verse, yung sa bago dyan? Lumabas si Lazarus, bound, mga kapatid, bound. Ha? He came out to the tomb, what? Bound. Amen. Hand and foot with grave clothes, and his face was wrapped with a cloth. So mga kapatid, si Lazarus, believer na to, best friend ni Jesus, isa sa mga close friend ni Jesus, talagang Christian na to, sumasamba sa Diyos, but it doesn't mean that you're a born-again Christian, you're a Christian, exempted ka na sa sickness. It doesn't mean that you're a Christian, exempted ka na sa kilos ng kaaway. It doesn't mean that you're a Christian, hindi ka na mababound. Amen? That is why, titignan po natin ito ninyo Sige, alika dito, Ralph. Yan, salamat So, i-bound mo siya dito. So, tanyan niyo po ang kaaway, unti-unti siyang kikilos sa'yo para ikaw ay mabound. Nanakawin niya yung oras mo. Ayan, okay na yan siguro. Nanakawin niya yung oras mo, nanakawin niya yung commitment mo. At kaya mo, minsan, marirealize mo na yung lahat ng kasama natin dito, ramdam na yung presensya ng Diyos, and yet ikaw hindi mo maramdaman. Ang sarap na mag-praise kay Lord, talaga nakataas na yung mga kamay namin kasi ramdam na namin yung presensya ng Diyos, and yet you cannot raise up your hand. Why? Because you cannot feel the presence of the Lord. Hindi mo maramdaman ng Diyos, talagang nanakawin ng Diyos, yung nanakawin ng kaaway, ibabound ng kaaway yung kamay mo in order for you not to serve, in order for you not to work, in order for you stop your worshiping, stop your commitment kanino? Sa Diyos. Kaya hindi na makapag-worship, hindi na makapag-commit, hindi na makapag-serve kay Lord. Bakit? Bounded Naunawaan po natin? So si Lazarus, bounded. Ano pa? So hindi lang siya, siyempre ang kaway, hindi lang to makukontento na nanakawin niya ibabound niya, nanakawin niya yung pagsaserve mo kay Lord. He will also bound your feet. I-bound mo yung feet niya. Alam ba? Sige, ipuluputan mo lang gano'n ng tape. Yan. So hindi lang makukontento ang kaway, of course, na mapigilan kanya magtaas ng kamay, magpuri sa Diyos kahit, I love you, Lord, and I lift my voice. Diba? Kasi wala ka ng pakiramdam Hindi mo naramdaman Diyos Amen po ba?
So hindi lang niya nanakawin yung pagsaserve mo kay Lord. Kahit may skill ka naman sa mga bagay na ito, sa mga maliliit na bagay, may talent ka naman sa mga gantong bagay, pero ayaw ng kaaway na magamit mo yon para sa kaluwalhatian ng Diyos. Bagkos yun ay mapatapon lang, maitanim lang, at hindi mo magamit para sa Diyos na ito. Amen po ba? So, after na mabound niya yung pagsaserve mo kay Lord, yung mga bagay niya, yung kamay mo, next naman niya ibabound yung paa mo. That is why sometimes libre naman, sometimes may choice ka naman, pero still you cannot go to church. Kaya mo naman. Minsan tinetest ka lang ni Lord na itetest yung commitment mo, pero you still choose not to go to the church, not to go to the cell groups, but rather stay at your home. Stay at the place where your comfort is. Bakit? Kasi bounded na. Ang gusto ng Diyos, go and preach the gospel. Pero hindi ka makapag-go. Bakit? Bounded ka. Naunawa po natin. Tingnan niyo po Now, Lazarus, kunyari si Lazarus, faith, come, follow me. Nakukuha po natin? Madali po ba sa kanya makasunod? Hindi. Kaya time and time, kung ganun yung way ng pagsunod niya sa akin, madadapa yan, matutumba yan, mapapagod yan. Bakit? Bounded siya. Nakukuha po natin? Kaya bakit may mga Christians na nakaranas na ng kalayaan, bumabalik pa? Bounded na nga kasi. Hirap na mag-serve kay Lord. Bakit? Kasi the time that you lose your oil, mga kapatid, the enemy can penetrate. Ha? Kaya ang kaaway, hahanap lang yan ng konting butas para makasingit sa'yo. At the time na nakasingit siya sa'yo, sa kakaunting butas na yan, bounded ka na. Magkaka-stronghold na siya sa'yo. Amen po ba? So, syempre, hindi lang yan. Ito pa, Brother Ralph. Hindi lang siya masasatisfied na i-bound yung hands mo, yung feet mo. Ano pa? He will also bound your mouth. So, konting lang baka hindi makahingat, baka. So, ibabound lang niya yung mouth mo. Yan. Di ba? So, ngayon, dahil bounded na yung mouth mo, at nakagapos na, kasi lang niya, sabi nakarap yung face niya. Dahil bounded na yung mouth mo, you will stop praising His name. You will rather complain, kaya mas madaming reklamador kesa ang magpuri, mas madaming reklamador kesa ang magpasalamat. Ano ba naman yan? Bakit? Bounded na yung labi. Yung mouth mo, hindi na talaga lumalabas ang pag-glorify, ang pagluwalhati, ang thankfulness, ang grace, ang love sa mouth mo. Bakit? Bounded na. Amen. That is why the time that you can share the gospel, hindi ka na makakapag-share. Bakit? Bounded na. But rather what? Makikijoin ka na lang sa chismisan nila. Kilala mo ba si Bryce Hernandez? Contractor. Na-enjoy mo yung bakit? Why? Because you are bounded. Amen po ba? Nakukuha po natin? So, kung makikita natin, di ba, nakikita nyo na bounded na rin siya, siyempre the enemy will not be satisfied again. Ano pang gagawin niya? The next thing that he will bound is your eyes. Tingnan mo, Brother Ralph, i-bound natin yung eyes niya. So, ito na lang. Ibabound niya yung eyes niya, kahit yung tenga niya, ibabound niya. Bakit? Para hindi niya na makita yung mga kabutihan ng Diyos. Hindi na niya na makikita yung himala ng Diyos. Hindi na niya makikita, kunyari bounded yung eyes mo Yan. Yan. So hindi na makikita at hindi ayaw mo nang marinig ang lahat ng patungkol sa Diyos. Ayaw mo nang makita ang lahat ng patungkol sa Diyos. Bakit? Kasi bounded ka na. Lahat ng para sa Diyos, ayaw mo na. Bakit? Kasi nga bounded ka na Separated ka na kay Lord. Unti-unti sineseparate ka na ng kaaway, hindi mo pa namamalayan, kapatid.
Akala mo normal pa. Akala mo naiintindihan ka pa ng Diyos. Pero ano to? Bounded ka na. Amen po ba? Nakukuha po natin. Ngayon, Lazarus, dito ka muna ha. Dito ka muna, yan. Tutulungan kita. Yan. Dito ka muna. Mamaya, kasi 4 days po, di ba, na so 4 days pa ito mga, upo ka muna dyan, Lazarus ha. Yan. So, tinan niya, lumabas, ang sinabi sa Bible, tinan po, yung next verse tayo. Jesus said to them, loose him and let him go. Ngayon, mamaya natin papakita yan, ha. So, tinan niyo, next verse pa. Ibig sabihin, mga kapatid, you can be saved and still be bound. Pwede kang mailigtas ng Diyos, pero pwede ka pa ring mabound. And it is up to you. Ano pa? Christianity is not just being brought from death to life. Amen po ba? Totoo po yan. Hindi lang po yan from brought to death to life. Ano ba? What is that? Christianity also involves getting out of your tomb. Pinalaya ka na ng Diyos, inalis ka na ng Diyos where your darkness life is, and yet bumabalik ka pa rin doon. Inalis ka na ng Diyos where your tomb is, kung saan ka namatay, sa addictions mo, sa vices mo, sa kasalanan mo, and yet bumabalik ka pa rin doon. No, you have to get out of your tomb. Amen po ba? Ano ba? Christianity also involves putting off your grave clothes. So hindi ka lang lalabas sa tomb mo, aalasin mo pati yung grave clothes mo. Yung pride, yung pagiging mayabang, pagiging sinungaling, yung addictions, lahat ng mga yan, aalisin mo yan sa'yo. At anong isusuot mo? The righteousness clothes. Amen? Isusuot mo na ngayon ng biyaya. Isusuot mo na ngayon ang kaluwalhatian, ang kabanalan na nagmumula sa Diyos. At tatanggalin mo ang mga suot-suot mo na kung saan. Kung matatandaan po natin, tanan niyo po nung nagkasala si Eva at Adan, nakita nila na sila'y hubad. Sabi ng Diyos, Eva, Adan, nasa kayo? Teka lang po, Panginoon, mga hubad po kami. Sabi ng Diyos, sino nagsabi sa inyo na kayo'y hubad? Di ba? Doon ngayon, nagkasala na sila Eva at Adan, at sila'y, ang sinabi sa Bible, sila'y nakasuot ng tagpi-tagping mga dahon. Amen? Mga dahon na ito. At nung nakita sila ng Diyos, ang Diyos pumatay ng hayop. It is a sacrifice. That is why the first one who made the sacrifice is not the human. It is God. Pumatay ang Diyos ng hayop para kunin yung balat ng hayop. Para saan? Para isuot at ibalot doon sa dalawang mag-asawa. That is why you have to take off your own clothes, mga kapatid. Yung grave clothes mo. Bagkos ano susuot mo? Yung damit na nanggagaling sa Diyos, yung kabanalan ng Diyos, yung kalawalhatian ng Diyos, yung katuwiran. Amen po ba? Ano ba? Christianity also involves, break your chains. Not just getting out of your tombs, not just taking off your grave clothes, but breaking your chains. Mga kapatid, ang pag-break sa chains, nakadepende sa'yo. Ha? Alam niyo po ba? Mamaya, huwakayin pa natin. Bilisan natin ng konti. Next verse. Ayun sabi, the devil cannot stop Jesus from saving you. Yes, he cannot stop Jesus from saving you. But the thing is, tinan niyo but he will do all he can to stop you from living free. Kung makikita natin, mga kapatid, hindi mapipigilan ng demonyo ang Diyos na iligtas ka. Pero kayang gawin ng demonyo na tanggalin ang kalayaan mo, at hindi lang yung kalayaan mo, kaya kanyang nakawin sa kamay ng Diyos. At hindi niya kayang itong gawin ng biglaan, unti-unti. Kaya ngayon ang ginawa niya kay Eva at Adan. At yan ang patuloy niyang ginagawa sa panahon natin ngayon. Ano ba? Ngayon ang tanong na ito na. Now, how could we be free?
how could we be prepared or how could we be ready? Ha? Ang sinabi sa Ephesians chapter 6 verse 10 to 11, pwede po ba natin pakabasa? 1, 2, 3, sabay-sabay. Next verse. Amen. So, tanong nyo malaya ka na. But, sinabi niya Apostle Paul, sinabi sa Bible, stand firm therefore. Amen? And do not be a slave again. Ngayon, ang sinabi dito, put on the whole armor of God. Bakit armor ang ibinigay ng Diyos? Ha? Hindi kumot. Bakit kung malaya ka na, hindi ka na binigyan ng higaan? Ang binigay niya armor. Saan ko gagamitin yan, Diyos? Saan ko gagamitin yan, Panginoon? Nakukuha po natin. Saan mo gagamitin yan? Kung binigyan ka ng Diyos ng armor, ng whole armor of God, saan mo kailangan gamitin yan? Saan? Sa digmaan. Saan pa ginagamit ang armor? Sa battle, di ba? Bakit tayo binigyan ng Diyos ng armor? Because we are in the battlefield. At ang battle natin, ang war natin mga kapatid, hindi once at a time. Every hour, every day, meron digmaan. At ang digmaan na ito na sinasabi sa atin ng Diyos, katulad ng ibinigay sa atin ng Diyos, that whole armor of God is a spiritual armor. Not a physical armor, but a spiritual armor. At ang digmaan kasi nalalabanan natin, hindi physical battle. We are not battling against flesh and blood, but what? The principalities. Ano yun? Spiritual. Nakukuha po natin? Next, ipakita natin. Ito na. Ngayon, biblical freedom. Ito na. Biblical freedom. Makikita natin ngayon ng biblical freedom, what is the freedom is. Not the worldly freedom na pag sinabi natin na malaya tayo, ay, malaya na tayo. Yes, hallelujah, freedom. Di ba? Ganun yung mga sinabi, malaya na tayo. Pwede ko nang gawin lahat ng gusto ko. Yes. Di ba? Hindi po yun ang freedom na sinasabi ng Bible. Tingnan po natin This is the biblical freedom na nakikita natin sa mundo. Yan, yung talagang a man enjoying the sunset. Talagang, sige, lahat ng gusto mo, gawin mo. Sige, malaya ka na. Diba, kaya madaming mga kabataan, sabi niya sa mga magulang nila, nasasakal na ako sa inyo. Diba, nakakasakal na kayo. Kaya mostly dito, sa Canada, 18 years old, lumalayas na. Bakit? For them to be free. Why? Because that is the worldly freedom is. You want to do all that you want. You want to do all that your self-desiring is. And you want to be free for your what? For your sinful nature. But the biblical freedom is this. That's not the biblical freedom. Ito yung biblical freedom. A man not enjoying the sunset, a man not enjoying his free will, a man not enjoying his self, but a man knows how to fight. Amen? A man who is equipped, a man who is always ready. Yan yung sinasabi nating ready. Yan yung sinasabi nating prepared. Yung prepared siya, ready, na kahit anong problema ang lumantad sa kanya, kaya niyang harapin. Bakit? Kasi equipped siya. Meron siyang shield of faith, meron siyang breastplate of righteousness, at meron siyang the sword, which is the word of God, na talagang napakatalim. Bakit? Kasi everyday, day and night, talagang binubulay-bulay niya yung salita ng Diyos. Marami siyang mga kabisadong salita ng Diyos. That's why when the time that the enemy attack him, he can counter back. Anong sasabihin niya? Katulad ni Jesus. Sige nga, kaya kong ibigay sa ito lahat to. Sabi ni Satan kay Jesus, kaya kong ibigay sa iyo lahat ng yan, ibibigay ko sa yan. Lumunod ka lang sa akin. Di ba? Kung gusto mo, kung alam ko nagugutom ka na, gawin mo nga tinapay ito. Anong mga binabato ni Jesus? It is the word of God. Amen? Nakuha po natin. That is why if we are prepared, if we are ready, we receive the freedom of the Lord. Mga kapatid, wear your whole armor of God.
Palakpakan nga po natin ang Diyos. Huwag nating enjoyin ang free will natin. Huwag nating enjoyin ang biyaya ng Diyos. Hindi tayo pinalaya ng Diyos para enjoyin ang ating kalayaan na tayo ay maintindihan naman ng Diyos. Maintindihan naman ng Diyos eh. Kasi, para naman sa ano ko yan? Mga kapatid, sorry, sad to say, wala po akong patatamaan. Pero I have to say it. And I can tell this bravely and boldly. Why? Because it is the truth. At kung magagalit kayo sa akin, praise God. Nagalit kayo sa akin dahil sa katotohanan ng sinabi ko sa inyo. If your commitment is mas matimbang ang commitment nyo sa trabaho, sa school, sa family, rather than God, then God cannot understand you through that. Bakit? Sinabi niya na hindi niya pwedeng baluktutin ang salita niya. Seek me first. Amen. Pag sinik mo ang isang bagay na hindi ang Diyos, ang isang bagay pinagpalit mo ang Diyos ginawa mong pangalawa sa buhay mo at may mas priority kang bagay kesa sa Diyos. Nagkakasala ka sa Diyos. That is why hindi ka kayang intindihin ng Diyos. Bakit? Pinagbibigyan ka lang ng Diyos. Tinuturuan niya ka pa kasi. Amen po ba? Nakukuha po natin? Mahabagin ng Diyos, yes. Mapagmahal ng Diyos, yes. Pero darating ang mga araw, mga kapatid, yang habag na yan, may hangganan. At pagdating natin sa trumpeta, sa hatulan, sama-sama tayong individually haharap sa Diyos. Ayon sa lahat ng mga pinagagagawa natin dito, lahat ng mga inuna natin dito, haharap tayo dyan sa hatulan. At kita ng Diyos ang lahat ng mga pinagagagawa natin, ang lahat ng laman ng puso natin. Kung sino ba talaga si Lord sa buhay natin, kita ng Diyos yan. Pang-ilan ba talaga ang Diyos sa buhay mo? You can say that you love God, but if you're not totally committed to God, hindi yun yung sinasabi sa Bible na totoong pag-ibig sa Diyos. That is why, tanan nyo ang sinabi na nga ni Jesus, sinabi niya na nga mga kapatid, kaya sinabi ko sa inyo, kung gusto nyo maintindihan, ang standard ng Diyos, go to the Bible. Hukayin nyo ang salita ng Diyos, mag-ask kayo ng revelation sa Holy Spirit. Ang sinabi ng Diyos, if you want to follow me, sinabi ni Jesus sa mga disciple, if you want to follow me, come. Pero hindi lang natapos sa come. Deny yourself. And take up your cross. So what? You can follow me. Kasi kung magiging calmer level ka lang, at hindi mo kayang i-deny ang sarili mo, you cannot follow God totally. That is why, mga kapatid, biblical freedom is this. Malaya ka na. Tignan nyo i-elaborate ko sa inyo. Kunyari po si Faith, tayo ka nga ulit, okay lang ba? Yan, dito ka lang. Yan. Kunyari po si Faith, nakagapo siya, bounded. Malaya po ba siya? Hindi. Hindi po siya malaya. Bound because what? He is bound. Upo ka ulit. Ayan. Salamat ha. Ngayon, pag pinalaya siya ng Diyos, anong gagawin niya? Hindi siya bibigyan ng Diyos ng higaan. Anong gagawin? Bibigyan siya ng Diyos ng armor. Para saan? Kasi paglabas ni Faith dito sa pintuang ito, that is the battlefield. Pwedeng paglabas mo dyan, magagalit ka na agad. Pwedeng pag-time na pag-uwi mo habang sa daan, may magagalit sa'yo agad at magagalit ka agad. That's your battleground, mga kapatid. Yun yung mga bagay na dapat mo labanan. Yun yung mga dapat na dapat alam mo yung sitwasyon mo. Alam mo yung sitwasyon mo at yung sa sitwasyon mo, alam mo kung ano yung dapat yung gagawin mo sa buhay mo. Palakpakan nga po natin ng Diyos. Hallelujah. Sige po. Lumakad na po tayo isa pa. So ayan tanong mo, ayan yung battleground At yan yung spiritual battle kung iisipin natin. Nakikita lang natin na ganyan ang mundo, pero everywhere there is a battle. Everywhere there is a temptations. Everywhere there is a struggle. And the enemy is just seeking around. Just like a roaring lion, waiting. Ang sinabi sa Bible, para siyang isang nagro-roar lang na lion, nagre-ready na ikaw ay sakmalin. Amen? That is why if you are not ready, if you are not prepared, mga kapatid, talagang
sad to say, igagapos ka lang ng kaaway. At magiging slave ka ulit ng kasalanan. Amen? Next verse. Ano ba? The true freedom comes from what? Knowing how to fight. Ano ba? Tulad ng pinagsabi natin niya, you will either be in battle or in bondage. Sad to say. Kung wala ka sa war, wala ka man sa war, mapupunta ka saan? Bondage ulit. You will be either in battle, you will be either in the war, you will be either in the spiritual war. Yung prayer life mo, mga kapatid, alagaan mo yan. Bakit? Because your prayer life is your battleground. Pag ang Kristiyano, ang kaaway, napapatay nito, ang prayer life ng Kristiyano, he can now overcome and he can now penetrate the darkness over your life. Bakit ka nga? Kasi napatay na niya yung pananalangin mo. Bakit? Bounded ka na nga. Kaya that's why you have to take care of your prayer life. Every time pray. Pagising mo sa umaga, Lord, salamat may buhay pa ako. Ingatan mo ako buong magdamag. Ano ba naman yung gano'n? Bago ka matulog, Lord, salamat po sa isang buong araw na ako iningatan mo. Hindi ako nagkasakit, hindi ako napahamak. Diba? Bago ako kumain, magpasalamat. Every time, magpasalamat ka sa Diyos. Every time manalangin ka kay Lord, kausapin mo si Lord. Because every time, present si Lord. Amen po ba? Ano ba? Ayan. Ito, konting ano lang po. So ito yung kwento ni David at saka ni Bathsheba. Ano? So si David, kung malanda natin, nung nagkasala si David sa Diyos, basahin natin. In the spring of the year, the time when kings go out to what? Battle. So tanong niya, ano yung season? Ano yung season nila? Season of spring, pero ano yung season ni David dapat? When the kings go out to what? So yung king si David, supposed to be nasaan? Nasa war. Pero nasaan si David? David sent Joab. Anong ginawa ni David? Nagpadala siya ng tao and his servants with him and all Israel. So tanya, imbis na si David dapat lalaban doon as a king, as a represent as a king, pero hindi niya ginawa yun. Yun yung pinapagawa ng Diyos, pero hindi niya ginawa yun. Bakit? David sent Joab. Pinadala niya yung isa niyang magiting na mandirigma. Next verse. And they ravaged the Ammonites and besieged Rabbah, but David remained at Jerusalem. Yan. Imagine mo yung nakikipagdigmaan, ikaw nandun, dapat nandun ka. Amen? Ano ba? It happened late one after when David arose from his couch and was walking on the roof of the king's house that he saw from the roof a woman bathing. Yan na. And woman was very beautiful. Yan. Dito na nagsimula ang lahat. Tignan nyo ipagtanggol ko lang ng konti si David. Tokayo ko yan eh. So, tignan nyo pa. Si David kasi, kaya niya naisip yung bagay na yon. Ipadala ko na lang si Joab. Bakit? Kasi during that time, napakadami na nilang accomplishment sa battle. Hindi na sila matalo. Bakit? Sa kapangyarihan ng Diyos. Pero mali yun. Bakit? Because when the time that God supposed to be sending you, dapat nandun kami, pinapagawaan, dapat, ang Diyos dapat sa'yo, sumunod ka sa Diyos. Bakit? Kasi you will be either in battle or in bondage, mga kapatid. Nakukuha po natin? Tignan nyo, the time na nag-rest si David, nung time na wala siyang ginagawa, kailan sumisingit ang kaaway lagi, madalas? Doon sa time na wala kang ginagawa. At doon sa time na mag-isa ka lang. Nakukuha po natin? That is why you will always be in battle, mga kapatid. Anong battle? Prayer, devotion, maging ready ka lagi. Equip ka dapat lagi. Kasi pag dumaan ng isang araw nang hindi ka nakakapagbasa ng Bible, problema mo na yan. Pag dumaan ng isang araw nang hindi ka nakakapagbasa ng Bible, hindi ka nakapanalangin, mga kapatid, malaking problema na yan. Ibig sabihin, pwede ka nang masingitan ng kaaway sa araw na yon. Bakit? Kasi sa araw na yon, hindi ka ready. Amen po ba? So ano nangyari dito? That he saw from the roof a woman bathing and the woman was very beautiful. So tanong niya, hubad yung babae, napakaganda ng babae, nakita niya anong mangyayari sa susunod. Siyempre,
lalabas sa isip ni David ngayon yan. Iisipin niya ngayon yan. Kaya ano nangyari? Diyan na nagka-letse-letse ang problema niya. Naloko na si David. Amen po ba? Amen po ba? Ano nangyari? Naging adulterer na. Nagpapatay na. Naging patong-patong na nakasalanan at patong-patong na consequences ang nangyari kay David. Ang sinabi ng Diyos kay David, i-split ko ang kingdom mo at the sword. Hindi mapuputol ang digmaan sa pamilya mo at totoo po nangyari yun sa salinlahi ni David. Ito na yun, next verse pa. Anytime you don't go into battle, you will slip in the bondage. Tulad ng sinabi ko sa kanya kanina. It will be either in the battle or in the bondage. Amen? Nakukuha po natin? That is why God did not give you a couch. He gave you an armor. Helmet, breastplate, belt, sandals, sword at saka shield. Kompleto yan mga kapatid. Ha? At yan ay binigay sa ng Diyos para maging equip ka. Ready ka, alam mo kung ano yung ginagawa mo. At mapapanindigan mo ngayon. You can now stand firm. Bakit? Kasi nga, ready ka. Armored ka. Hindi ka na kayang gapiin basta-basta ng kaaway. Bakit? Kasi equip ka. Anytime that the enemy throw you a temptation, anytime enemy attack you, you can now fight back. Bakit? Equip ka. Hindi ka basta-basta magagapos ng kaaway. Bakit? Equip ka. Pulo ka ng salita ng Diyos. Pulo ka ng presensya ng Diyos. Committed ka kay Lord. Fill yung oil mo, at the same time, naglalagablab ka sa Diyos, hindi ka kayang galawin ng kaaway. Kaya kang itempt ng kaaway, pero hindi ka niya kayang galawin. Bakit? Ready ka. Amen? Ano pa? Battle is hard. Totoo po yan. Mahirap po talaga mag-battle, right? Kaya gusto niyo bang manatili habang buhay sa mundong ito? Kasi this world is a battleground. But no, I don't want to spend my eternal life here in this world. But rather, I don't want either to spend my eternal life with Satan dahil hindi ako naging ready, dahil nagkulang ako sa Diyos, dahil ipinagpalit ko ang Diyos, but rather what? Mas maigid ang mawala lahat sa akin sa mundong ito, wag lang ang Diyos. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Ano pa? Battle is hard. But what? Bondage is worse. Amen? Next verse. Matthew chapter 16, verse 13. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Ngayon, ito na mga kapatid. Ito na yung isa sa mga pag-uusapan natin. Ito na yun, ha? So, ito yung prayer ni Jesus, di ba? So, lagi natin babagit, and give us our daily bread. Di ba? Doon lang lagi yung pinaka-familiar. Pero alam niyo mga kapatid, kumpleto yon. At dito sa prayer na to na sinabi ni Jesus, may battle dyan. Ano yun? Ito. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. That is your offense. And that is your battle. Sa pananalangin mo, talagang hindi lang dapat ka lagi humihingi sa Diyos, Lord, pwede mo bang provide kami ng gato? No, hindi lang yun mga kapatid. Huwag ka lang magtatapos sa pananalangin na yun. Bagkos dapat yung battle mo din ngayon. Dapat may battle sa pananalangin mo, lagi-lagi. Kaya napakahalaga mga kapatid, pag ang church walang prayer meeting, mahina ang church. Pag ang church, sa isang church, konti lang umaattend sa prayer meeting, medyo mahina pa. Pero pag ang church, united, at kung anong dami ng Sunday, ganito tayo kadami sa prayer meeting, asahan nyo ang pagpapala, asahan nyo ang favor, asahan nyo ang langis, asahan nyo ang apoy. Bakit? Nagkakaisa ang iglesia ng Diyos. Amen po ba? That is the power of the prayer, mga kapatid. Ang prayer, ito yung pandigma natin sa kaaway, sa pangalan ni Jesus. Napapalayas natin ang kaaway, naliliglig natin ang gawa ng mga demonyo. Nalalabanan natin ang mga gawa ng demonyo. Bakit? Because in the name of the Jesus Christ, we have an authority and we can be connected directly to Jesus. Amen po ba? Nakukuha po natin. So, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Ngayon, ano yung temptation dito? Tignan natin.
Temptation and evil, yung dalawang pinagkaiba. Now, the temptation is what? The struggle. The temptation, struggle mo yan. So, yung temptation, struggle mo pa lang yan. Ha? Ito pa lang yung nagiging struggle mo sa temptation. Ngayon, ano yung evil na ito? Yung evil, ito na yung cycle mo. Kaya mga kapatid, sometimes, even that you are Christians, the evil can have a stronghold in you. That's why you're having a cycle. Bakit? Kasi may stronghold na ang kaaway. At kung gusto nyong maranasan pa mas lalo, mga kapatid, ang mga grabing deliverance, kung gusto nyo pa maranasan ang grabing overflowing presence of the Lord, I invite you and I challenge you. May upcoming tayong event. Ano po yun? The all-night prayer meeting. Kung gusto nyo po mga kapatid, itas nyo bilang response sa teachings nito ng Diyos sa atin ngayon. Lahat po tayo mag-commit sa day na yan. And I can guarantee you, I can promise that because you commit your life, you expect something, the Lord will do something on you on that night. Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Ayan, so ano pa? Next verse. So ito na. Now, pag-usapan natin yung cycle. Ngayon, cycle, ano yung cycle? Ang kailangan mo sa cycle is what? Deliverance. So sa struggle, iba pa yon, pero sa cycle, mas iba to. Ngayon, kung sa cycle, pag-uusapan natin yung cycle, paano natin matatanggal ang cycle ngayon? The cycle will need a deliverance. Basahin po natin to. Tanin niyo po. Ito po yung isang, ang context po na ito, si Jesus talagang tumawid pa. Talagang nag-travel pa si Jesus para lang dito sa isang taong ito. Ito taong ito is demonized. Separated na siya sa tao, tawag dito? Nakatira na siya sa libingan, sa tomb, at pinalaya, at itong taong ito na deliver because of Jesus Christ. Dahil nga, mga kapatid na niya, God can travel all over the world. Ha? He traveled heaven to earth just to deliver you. He can travel heaven to earth just to save you. Amen? Ganyang kabuti ang Diyos. Amen po ba? Nakukuha po natin? Palakpakan nga po ng Diyos natin kung nandiyan pa tayo. Parang hindi natin nakukuha yun, ha? Po ba? So ano ba? Ano po natin? Medyo bilisan na natin. God has the power. Yes, God has the power. He has the power to save you. He has the power to deliver you. He has the power to bless you, to give you favor, to heal you. Amen po ba? Amen po ba? Ang Diyos natin ay ganyan. Meron siyang kapangyarihan, but the thing is, do you have the faith? May kapangyarihan ng Diyos at ang Diyos kikilos. The thing is, do you have the faith? Mga kapatid, alam nyo may mga nagpapadeliverance, ang lumalapit yung nanay o ang mga lumalapit yung ibang tao. The thing is this, pwedeng ma-deliver ang tao, but the main point is, it will be up to the person. Kasi itong taong to, yung dineliver ni Jesus, lumapit siya kay Jesus, sabi niya, nahihirapan ako, pwede mo ba ako? Nung paglapit niya pa lang kay Jesus, sign na yun ng humbleness. Amen? At nung paglapit pa lang niya kay Jesus, sign na yun that he can be delivered. But sad to say, if the person stays as ng mayabang at ang taong ito talagang hindi nagsisisi, then he cannot be delivered. Hindi siya makakalaya. Bakit? Kasi ang magpapalaya lang sa atin, si Jesus. Kaya kung gusto nyong lumaya sa lahat ng tanikala, struggles, kung gusto nyong malabanan ng struggles, kung gusto nyong lumaya sa lahat ng cycles ng mga to, mga kapatid, I challenge you, all-night prayer meeting. Ano po? Kasi wala na tayong time ngayon, 12:45 na. Amen po ba? So next verse pa. Next verse, bibilisan na natin. And when Jesus had stepped out of the boat, immediately there met him out of the tomb a man with an unclean spirit. Next verse. He lived among the tombs and no one could bind him anymore, not even with a chain. Tanan nyo isa sa mga symbol na ang tao ay demonized, he is unstoppable. Hindi mo kayang pigilan. Mga kapatid, talagang hindi mo talaga kayang pigilan itong mga to. Itong mga nadidemonize, hindi mo kaya yung mga nakikita niyo sa video na hawak-hawak ng mga bata para pigilan. Hindi.
Hindi mo kayang pigilan to. That is why, pag may cycle ka mga kapatid, it is uncontrollable. Amen? Hindi mo kayang pigilan at doon at doon at doon ka lang bumabagsak. Bakit? Kasi nga, may cycle ka na. At ang cycle, uncontrollable na. Kaya talan nyo itong cycle na ito, alam talan nyo si Paul, sinabi ni Paul, nakalimutan ko kung anong chapter yun Kung alam niyo po, sabihin niyo po sa akin. Ang sinabi po ni Paul, na even siya, sabi niya, ang context doon, ayaw niya yung ginagawa niya, pero ginagawa niya ito. Yun yung struggle. At even si Paul, humarap siya sa mga struggle. Bakit? Kasi yung mga gusto niyang gawin, dapat papuri sa Diyos, pero the thing is, sometimes, hindi niya magawa yun. Bakit? Kasi nga dumadaan siya sa struggles. At sad to say mga kapatid, pag ang struggle talagang in-embrace natin, mauuwi siya talaga sa cycle. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Ano pa? For he had often been bound with shackles and chains, but he wrenched the chains apart, and he broke the shackles in pieces. No one had the strength to subdue him. Kita nyo? Uncontrollable, di ba? Ano pa? Night and day among the tombs, and on the mountain, he was always crying out and cutting himself with stones. Ano pa? And when he saw Jesus from afar, he ran and fell down before him. Ayan na. Talagang lumapit na siya kay Jesus and crying out with a loud voice. He said, "What have you to do with me, Jesus, Son of the Most High God?" Ito na yung evil spirit "I adjure you by God, do not torment me." Tignan niyo mga kapatid, even the demons recognize Jesus. Even the evil spirit know who Jesus is. Even the evil spirit and the demons knows that Jesus has an authority upon their lives. The question is, do you know? Yan ang tanong. Ano po? Tignan niyo, next verse pa. For he was saying to him, "Come out of the man, you unclean spirit." Next verse. And Jesus asked him, "What is your name?" Yung nagsisigaw-sigaw na demonyo, no? Kaya pag may sumisigaw sa inyo, yung boss nyo, sinisigawan kayo, sabihin nyo lang, "What is your name?" Amen po ba? Sinisigaw ka na ng asawa mo, "Ano ba ang kalat-kalat mo dito?" "What is your name?" Amen po ba? Titigil yan. Maniwala kayo sa akin. Pag nagkakasigawan na, sabihin, tanongin nyo lang, "What is your name?" Amen po ba? He replied, "My name is Legion, for we are many." And he begged him earnestly not to send them out of the country. Diba? Nakukuha po natin, tanong nyo demons believe in the power and authority of Jesus. Amen. The question is this, how about you? Ano ba? Next pa. Demons can be brutally honest with Jesus. Pag ang demonyo nakaharap sa Jesus, mga kapatid, hindi nito kaya magsinungaling sa Panginoon. Yes, ang demonyo liar. Liar siya sa atin, pero kay Jesus, hindi niya kayang magsinungaling sa Panginoon. The demons can be brutally honest with Jesus. He cannot tell lies. Kaya pag may mga, kung napanood yung may mga nadedemonize at pag ni-encounter sila ng pastor, pag tinanong ng pastor sa pangalan ni Jesus, sumasagot yung demonyo. Bakit? Kasi hindi kayang magsinungaling ng demonyong ito sa Panginoon. Ganito katakot, ganito talagang anong tawag dito, yung fear nito mga ito, talagang ay grabe. Pagdating sa presensya ng Diyos, hindi talaga kaya nilang tagalan. The question is, how about you? Ang demonyo, kaya niyan lang maging brutally honest sila kay Jesus, pero ikaw, honest ka ba kay Jesus? Talaga bang, pag sinabi mo kay Lord, "Lord, promise, next time magkukumit na ako," nagagawa mo ba talaga? "Lord, promise talagang next time magsuserve na ako," nakakapag-serve ba talaga? Or yung next time na yon, next time na lang ulit, postpone na lang natin ulit. Amen? "Lord, ito para sa iyo to." Tapos na postpone. That's lies. And sad to say, yun yung kinamatay ng dalawang mag-asawa
si Ananias at Sapphira. Amen? Next verse. Struggle. Pag-usapan natin yung struggle. Patapos na po tayo mga kapatid. Ano yung struggle? Mga kapatid, kung struggle naman ang problema natin, kung if we're battling against the struggle, ano yung kailangan natin sa struggles? Mga kapatid, we need resistance. Tanya, ang sinabi sa salita ng Diyos sa New Testament, resist the devil and he will flee from you. Mga kapatid, ano yung, ang resist na ito, sinasabi sa Bible na resist na ito, ha? For example, tingnan nyo, ito, alam nyo po ba yan? COVID, di ba? COVID. So, virus. For example, ang virus, kung may mga mapansin kayo, ang sinasabi mostly sa mga virus, the virus cannot penetrate inside you if you're what? Healthy, or if your what? Immune system is strong. 'Di ba? Kaya may mga, for example, may mga talagang na hindi naapektuhan masyado ng virus. Bakit? Kasi nga strong sila sa immune system nila. But sad to say, but if the immune system is weak, nagiging sakitin tayo. That's the resistance. Ano yan po? Basahin natin. The presence of virus doesn't determine if you will get sick. Amen? Totoo, nandiyan yung virus. Pero it doesn't mean that the presence of virus doesn't determine that we will get sick. But ano daw? It is the strength of our what? Immune system. Nakukuha po natin? Ito lang yun. Next pa. Parang ganun yan. The presence of the enemy's scheme doesn't determine that you will sin. Totoo po yan. Ha? Totoo po yan. Yung presensya ng enemy, kasi nandyan lang yan. We are always in the battleground. At yung presensya ng kaaway doesn't determine that we will get sin. But what? It's the strength of our resistance. And where the resistance comes from, it will come from the Lord Jesus Christ, the presence of the Lord that will be upon us, the oil and the fire that will be upon us. Palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah. Ano ba? So ito na, si Esther. So kung makikilala natin to, ito si Haman, ay talaga nagalit siya sa mga Jews at talaga nagkaroon ng mga genocide at talaga ipapatay. Binibilisan ko na lang po ito yung context niyan mga kapatid. Ngayon, etong si Esther, dahil ito ay nalaman niya ito, no? So, sinumbong niya ito ngayon doon sa hari. Sabi niya, my darling, sabi niya, kunyari, gano'n na lang. No? Kunyari, hindi ko alam kung anong tawagan nila dati sa Israel, ng mga asawa, no? Darling. Hindi ko alam kung anong mga tawagan nila doon. Ano? So, etong si Haman, uubusin niya ang aking lahi. Kung saan ako nagmula. Tapos anong sabi? Ito na yung sinabi ng king. Sige, doon sa pole na pinagawa niya, bibitayin natin siya doon. At nung after nun, ito na yung nangyari. So they impaled Haman on the pole. He had set up for Mordecai. And the king's anger subsided. Tanan nyo pwede namang sinabing hanggang dito na lang. He had set up for Mordecai. Bakit kailangan pang nilagay ni Lord sa Bible and the king's anger subsided? Bakit? Ano yung napapansin nyo sa panahon natin ngayon? Mga kapatid, it is us. Time will come na uunahin ng Diyos sa rapture yung mga totoong naglilingkod sa Kanya, totoong umiibig sa Kanya, totoong nagkukumit sa Kanya, inuuna siya, totoong sumasamba sa Kanya. Uunahin niya sa rapture ang mga taong ito. Yung mga namuhay sa kabanalan, yung mga namuhay sa katuwiran, yung mga namuhay sa pag-ibig sa Diyos, uunahin niya sa rapture ang mga ito. Bakit? At doon na ilalabas ng Diyos ang galit niya sa mundo. Hindi makagalit, hindi na ang king's anger subsided na ito mga kapatid. It is the church represent dito sa mundo natin for these days. Bakit? Kasi nandito yung mga anak niya. Nananalangin, nagmamahal sa Kanya. At the time that the rapture comes, the anger of the Lord will flow into this earth. Gusto nyo bang maranasan yun? Huwag natin maranasan yung galit ng Diyos. Ano? Huwag natin danasin yun. Danasin natin yung pag-ibig ng Diyos kasama niya sa langit. Palakpakan nga po natin ang Panginoon.
Kinakabahan ako, baka akala natin gusto natin maranasan yan. Ano? Amen po. Next verse. Next verse. Ano pa? Because at the cross, what? The devils had been defeated. Yes. Amen. Ano pa? The devil had been disarmed. Now? But his scheme still continues. Totoo po yan. Ang demonyo nandyan lang, nakaabang lang at inaabangan tayo. Anytime na manghina tayo, sasakmalin niya tayo. Pwede ka po ba tawagan yung worship team? Matapos na po tayo. Mga kapatid, oo nga po pala. Teka, yung Lazarus natin nakabound pa. Sige po, yung worship team, tawagan ko na po. Nasaan ba yung ano natin? Ayan. So, Lazarus, halika dito. Ayan. Ayan. So, ito na yung Lazarus natin. Nakalimutan na natin. Sabi ko sa inyo, 4 days kasi po yun eh. So, ito si Lazarus. Ayan. So, si Lazarus, nakita natin. Sige po. Pwede po ba natin awitin yung kingdom? Ayan. Bago tayo umawit, mga kapatid, at bago tayo manalangin, ipapakita ko sa inyo to. Next verse. Tingnan nyo si Lazarus, di ba naka-bound siya? Basahin pa po natin to mga to. Then Esther spoke again to the king. She fell at his feet and wept and pleaded with him to avert the evil plan of Haman, the Agagite, and the plot that he had devised against the Jews. Next verse. Saying that the king allowed the Jews who were in every city to gather and defend their lives. Next one. To destroy, to kill, and to annihilate any armed force of any people or province that might attack them, children and women included, and to plunder their goods. Next one. Whatever God has not removed, He had empowered you to resist. Amen? Mga kapatid, may mga bagay kasi talaga na, yes, we are free. We can be slave again. Pero hindi naman dun lang nagtatapos yun. God loves you and God doesn't want you to be slave again. That is why what? He will empower you to resist the devil. That is why if we fell into cycle, it will be up to us. We cannot blame God. If we are going to fall in the cycle of the sin, hindi natin pwedeng sisihin ng Diyos. Because cycle is not just a struggle. Cycle is cycle, and cycle is our choice. Kaya tala nyo dahil in-empower ka ng Diyos ngayon, ang sinabi sa Bible, sinabi ulit kanina sa Matthew, Lazarus, come forth. Lazarus came out bound. Ano bang nangyari? Umalis siya bound. Ang sinabi niya, and he told to the crowd, loose him. Sino yung crowd na yon? Part of the commandments that he command is not just the whole crowd, because napakadami nun mga kapatid. Part of the crowd is the Pharisees. Hindi niya inutusan yung mga Pariseo. Sino? Yung disciple. At ngayon, sino yung disciple? It is us. The church must be the disciples. And time will come, mga kapatid. Yes, you can be here and still be bound, but the time will come na marami pang mga Kristiyano, marami pang mga unbeliever ang darating dito, they are bound. Now, sabi ni Jesus, pinadala sila dito, ang sasabihin ni Jesus, loose them. For they are what? Bound. Amen po ba? Kaya God will empower us. God will fill us our oil, our fire. Bakit? Para saan? Para darating ang time, mapupuri mo na ulit ang Diyos. Makakapagtaas ka na ulit ng kamay. Makakapag-serve ka na ulit sa Kanya. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Ano ba? At time will come, talaga makakapunta ka na, makakapag-commit ka na kay Lord pagdating sa missions, sa gawain niya. Bakit? Kasi yung bound, wala na. Mapupuri mo na ang Diyos pagdating sa yung labi. Bakit? Kasi wala na. Ang gusto mo nang marinig lagi, papuri sa Diyos kahit sa music. Gusto mo nang papuri sa Diyos. Bakit? Kasi wala nang bound. Ang gusto mo na makita ngayon, makikita mo na ngayon ang kaluwalhatian talaga ng Diyos. Bakit? Wala nang bound. And you are now free indeed. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Sige nga po. At tayo po iaawit. Hallelujah. Mga kapatid, pwede po ba tayong lahat ay tumayo? Alam nyo mga kapatid,
Ang Diyos hindi siya nagbibiro. Tulad na sinabi ko po sa inyo before, that yes, Jesus said that He will come very soon. And He is. Sinabi po sa Bible, at the end of times, there will be rumors of wars at nangyayari na ito. There will be famines, nangyayari na po ito. There will be earthquakes at nangyayari na po ito nang hindi pa nararanasan kailanman ang sanlibutan. Volcanic eruptions, nangyayari na po ito. Recently lang po sa Taal, pumutok na naman. Why? Because it is the signs na ipinapakita lang ng Diyos sa atin, hindi lang sa sanlibutan, na siya ay nalalapit na. Hindi man natin alam, mga kapatid, ang tamang oras, ang exact time, ang exact date, but the thing is, malapit na siyang dumating. Amen po ba? That is why God wants you to be prepared. God wants you to be ready at that time. Na pagdating ng araw na yon, sana mga kapatid at nawa, talagang lahat tayo magkakasama. Bakit? Dahil lahat tayo naging matalino. Katulad ng sinabi sa Bible, that we've been the wise men who is ready. Filled with the oil, anointed, may passion at nagbo-burn yung fire para kay Lord. But if you will stay stagnant, on and off kay Lord, if you will stay, namumuhay ka sa mga kalikuan mo, at iniisip mo na lang na iintindihin ka na lang ng Diyos, mga kapatid, hindi yan ang excuse na hinihingi sa'yo ng Diyos. But ang gusto ng Diyos sa'yo, you want to choose to follow me, then follow. Without any excuse, follow. Because that is what God wants you to do. For you to follow. At now that you want to feel the presence of the Lord, come and pray again. Manalangin ka sa upuan mo. If you want to kneel down, pray again and worship Him through this song. Hallelujah. Jesus. Sige po, awitan natin ang Diyos. Pwede kang manalangin. Manalangin ka sa Diyos, magpasalamat ka, humingi ka ng tawad. Kung sa tingin mo hanggang ngayon, may struggles, may cycles. And God will touch you right now. God will touch you right now if you desire. Jesus, redemption sacrifice. Come on, church. Hallelujah. Now glorified, now justified, His kingdom come, and His kingdom will know no end, and its glory
Hallelujah. Panginoon, salamat po. Tunay na ikaw ay karapat-dapat na Diyos. Hindi ka nagbabago sa amin, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon, kung sa mga bagay ay maliit ang pagtingin namin sa iyo. Kung sa mga aksyon namin, kung sa mga pag-iisip namin, Panginoon, ay hindi ito nagpapakita ng pag-ibig namin sa iyo. Kung sa desisyon namin, Panginoon, at hinahayaan namin, Lord, na intindihin mo na lang kami. Patawarin niyo po kami. Sa mga bagay at mga panahon, Panginoon, na may dapat kaming gawin, ngunit hindi namin ito ginagawa. Sa mga panahon, O Diyos, na dapat nakikidigma kami, ngunit hindi namin ito ginagawa. Patawarin mo po kami. And Lord, right now, we are coming in the front of you. At your presence, at your feet, Panginoon. We're humbling ourselves. At Panginoon, patawarin niyo po kami sa lahat ng karumihan. Sa lahat, O Diyos, ng kamalian, kabalukturan na pag-iisip, kakulangan, sa lahat-lahat ng mga ito, O Diyos, amin pong itong inihihingi ng tawad sa iyo at humihingi kami, Panginoon, ng paglilinis mo. Lord, samahan niyo po kami. Continue to empower us, O God, as we face more struggles, more challenges. Hindi po kami nawa magapi, Panginoon. Maging slave ulit. Pagkos, O Diyos, help us, Panginoon, to empower us, to equip us, to give us more of your passion. I-desire namin, Panginoon, nawa ang mga bagay na patungkol sa iyo rather than this world. Mas i-desire namin, Panginoon, nawa ang pag-ibig namin sa iyo kaysa sa pag-ibig, Panginoon, sa sanlibutan ito. Panginoon, ano pa? At maalwan ang buhay namin dito sa mundong ito kung hindi ka namin na kapiling, Panginoon, afterlife. Lord, what we want is to be with you, eternal. At help us to be ready at the time that you will come. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng kahabagan pa, ng extra hour pa, Panginoon, para kami makapag-ready. At yung mga bagay, yung mga tao na hindi pa ready, Lord, Lord, kahabagan niyo pa po sila. Na sila naman, Panginoon, ay makapag-ready. At kami mga ready, Panginoon, kami mga naghahanda, mas pagsiklabin niyo pa kami ng inyong apoy. Mas buhusan niyo pa kami ng inyong langis, O Diyos. Anoint us more, Panginoon, to conquer, Panginoon, Edmonton, to conquer the Canada, to conquer even the Philippines, Panginoon, and to share and to spread the word of the Lord. At marami pang mga tao, unbelievers, sumampalataya sa iyo, makakilala sa iyo, Panginoon. It is because of you with us, O God, Panginoon. Kaya, Panginoon, patuloy, continue, Panginoon, to be with us. At magawa namin, Lord, yung mga bagay na ipinapagawa mo sa amin, hindi yung mga bagay na kagustuhan lang. Maraming salamat po. Ikaw, Lord, ang aming pinupuri at sinasamba. Ikaw, Lord, ang number 1 sa buhay namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen at amen. Malakas po na palakpak para kay Lord.